Kabidyo, ang mutyang yan, ang tanging pag-asa natin. Pero baka hindi ito sapat kung hindi mo alam kung sino ang iyong kalaban. Kaya nga po ako narito, Lolo Pilo. Sino ba talagang supremo? Bakit gusto niyang kunin ang mutya ng saging? Noong unang panahon, may isang makapangyarihang babaylan na nagngangalang Amang Karuga. Siya ang pinakamatibay na tagapagtanggol ng mga tribo sa kagubatan. Ngunit dahil sa kanyang labis na pagkauho sa kapangyarihan, nilapastangan niya ang mga batas ng kalikasan. Sa kagustuhan niyang maging immortal, gumawa siya ng ritual gamit ang dugo ng mga inosenteng tao. Nag-alay siya ng buhay at tumawag sa mga nilalang ng kadiliman. Sa halip na immortalidad, isinumpa siya ng mga espiritu. Ginawa siyang supremo ng mga aswang. Pinuno ng lahat ng nilalang ng dilim. Ngunit isinumpa rin siyang magpakailanman na magutom sa dugo ng tao. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng malawak na kagubatan ng Mindoro, naninirahan si Kabinjo, isang kilalang magsasaka na may kakaibang lakas at tapang. Ngunit sa kanyang kakayahang mamuhay sa gitna ng kagubatan, usap-usapan na taglay niya ang isang mutya ng saging, isang agimat na sinasabing nagbibigay ng proteksyon laban sa mga aswang. Ayon sa kwento ng matatanda, natagpuan ni Kabinjo ang mutya ng saging isang gabi habang siya naghahanap ng nawawalang kalabaw. Sa gitna ng masukal na kagubatan, napadpad siya sa isang lumang puno ng saging na tila kakaiba ang anyo. Ang mga bunga nito ay tila nagliliwanag sa dilim at may musika ng tila bulong nang nagmumula sa hangin. Habang nilalapitan niya ang puno, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na may mahaba at puting balbas. Ang matanda ay nagsalita. Binjo, ikaw ang napili ng mutya. Ngunit tandaan mo, hindi ito basta-bastang kapangyarihan. Ang mutya ay magbibigay sa iyo ng lakas upang labanan ang kadiliman. Ngunit kailangang panatilihin mong malinis ang iyong puso at intensyon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, inilagay ng matanda ang isang maliit na kristal na parang galing sa bunga ng saging sa kamay ni Kabinjo. Bigla siyang nakaramdam ng init na kumalat sa kanyang katawan, kasabay ng pagbaha ng mga alaala at kaalaman tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Sa isang iglap, nawala ang matanda, kasabay ng biglang pagtahimik ng kagubatan. Simula noon, naging tagapagbantay si Kabinjo ng kanilang baryo. Ang mga aswang na dati laganap sa lugar ay biglang umatras dahil sa kanyang presensya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang pag-aari ng mutya ay may malaking kabayaran, isang sumpa na magdadala ng mas matinding pagsubok sa kanyang buhay. Sa bayan ng San Felipe, sa isang liblib na lugar na napapalibutan ng makapal na kagubatan na naglalaki ang puno ng saging, naninirahan si Kabinjo. Kilala siya hindi lamang bilang isang magsasaka, kundi bilang tagapagtanggol ng kanilang lugar laban sa mga nilalang ng dilim. Sa kabila ng kanyang payak na pamumuhay, alam ng lahat na kakaiba si Kabinjo. Taglay niya ang mutya ng saging, isang makapangyarihang agimat na proteksyon laban sa mga aswang. Isang hapon, habang abala si Kabinjo sa pag-aani ng mais, nilapitan siya ng batang si Nando, ang apo ng kanyang kapitbahay. Takot na takot ito at halos hindi makapagsalita. Kabinjo, si tatay, nawawala po si tatay. Napakunot noo si Kabinjo. Kailan pa siya nawala, Nando? At siya sa huling nakita? Tanong niya habang nililinis ang pawis sa kanyang noo. Kanina pa po. Hapon. Umalis po siya, sabi ni nanay. Pumunta raw si tatay sa gubat para maghanap ng kahoy. Pero hindi na siya bumalik. May nakita po kaming dugo sa may likod ng bahay. Biglang sumeryoso ang mukha ni Kabinjo. Dugo?
Dugo sabi mo? Tumango ang bata habang nanginginig. Opo, Kabinjo. Baka po kinain siya ng mga aswang. Alam ni Kabinjo na hindi ito pangkaraniwang pagkawala. Agad siyang kumuha ng kanyang bulo. Isinukbit ang mutya ng saging sa kanyang liig at sinabihan ng bata. Sabihin mo sa nanay mo na manatili kayo sa bahay. Huwag na huwag kayong lalabas ng gabi. Kahit ano pa ang marinig nyo. Habang papalubog na ang araw, naramdaman ni Kabinjo ang kakaibang lamig ng hangin. Parang may nagmamasid sa kanya habang tinatahak ang landas patungo sa gubat. Hindi ito ang unang beses na kipagsapalaran siya sa laban sa mga aswang. Ngunit tuwing inaharap niya ang dilim, parang laging may bagong banta na naghihintay. Pagdating sa lugar kung saan huling nakita ni Mang Ador, ama ni Nando, natagpuan niyang mga sirang sanga ng puno at bakas ng paa na tila hindi pangkaraniwan. Ang mga bakas ay mas malaki kaysa normal at tila may mahahabang kuko. Sa tabi nito ay may tuyong dahon ng saging na may kakaibang kulay, parang piniga ng dugo. Mga aswang nga, bulong ni Kabinjo sa sarili. Mula sa malayo, may narinig siyang mahina ngunit nakakakilabot na ungol. Sinundan niya ang tunog hanggang sa isang abandonadong kubo sa gitna ng kagubatan. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang kanyang bulo at sa bawat takbang ay nararamdaman niya ang bigat ng presensya ng kadiliman. Sa loob ng kubo, natagpuan niya ang ilang piraso ng damit ni Mang Ador. Sa sulok ng dingding, may nakasulat na mga simbolo gamit ang dugo, mga kakaibang marka na tila ginamit sa ritual. Bigla niyang narinig ang malalim na hininga sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niyang isang nilalang na hindi tao, isang aswang na may mahabang dila at mga mata na pula gaya ng nagbabagang uling. Kabinjo, matagal na kitang inaabangan. Ibigay mo sa akin ang mutya ng saging, sabi ng aswang sa mababang boses. Hindi nagpatinag si Kabinjo. Kung gusto mo ang mutya, kunin mo ito ng may laban, sigaw niya habang inihanda ang sarili. Hinawakan niya ang mutya ng saging at bigla itong naglabas ng liwanag na pumuno sa madilim na kubo. Ang aswang ay napasigaw at napatras, ngunit hindi pa tapos ang laban. Tumalon ito patungo kay Kabinjo, ngunit bago pa man ito makalapit, isang mabilis at matalim na hampas mula sa bulo ang sumalubong sa kanya. Bagsak ang aswang sa sahig, duguan ngunit buhay pa. Habang nilalapitan ito ni Kabinjo, nagsimula itong tumawa ng nakakatakot. Hindi pa tapos ito, Kabinjo. Paparating na ang Supremo. Kukunin niya ang mutya. Bago pa ito muling makalaban, tinapos na ni Kabinjo ang buhay ng aswang gamit ang isang mabilis na saksak sa puso. Tumahimik ang paligid, ngunit alam niyang hindi iyon ang huling banta. Habang naglalakad pabalik sa baryo, iniisip ni Kabinjo ang babala ng aswang. Ang Supremo, ang hari ng lahat ng aswang, ay tila nagsisimula ng kumilos. At alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Sa kabila ng panganib, isa lang ang malinaw kay Kabinjo. Handa siyang ipaglaban ang kanyang bayan kahit pakapalit ay ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng sagupaan sa abandonadong kubo, bumalik si Kabinjo sa kanilang baryo. Ngunit dala niya ang mabigat na babala ng aswang tungkol sa Supremo. Alam niyang hindi basta-bastang nilalang ang kanilang kalaban. Sa kanyang karanasan, ang Supremo ng mga aswang ay isang makapangyarihang pinuno na bihasa sa mahika ng karahasan. At hindi ito basta-bastang nagpapakita ng walang dahilan. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa plaza ng baryo upang makinig sa sinabi ni Kabinjo tungkol sa kanyang nakita. Mga kababayan, may mas malaking banta tayong haharapin. Hindi ito basta nawawalang hayop o mga pananakot.
paparating ang supremo ng mga aswang at hindi siya titigil hanggang makuha niya ang mutya. Panimula niya, tahimik ang lahat, maliban sa mahihinang bulungan ng mga residente. Si Mang Tomas, ang leader ng barangay, ang unang nagsalita. Kabinjo, ano ang kailangan namin gawin? Paano namin mapoprotektahan ang aming mga pamilya? Manatili kayong alerto. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay pagsapit ng dilim. Gumamit kayo ng bawang at asin, kahit anong anting-anting na meron kayo. Ngunit higit sa lahat, magdasal tayo. Ang laban na ito ay hindi ko kayang harapin ng mag-isa, sagot ni Kabinjo. Sa gabing iyon, habang ang lahat ay nasa kanilang bahay, nilibot ni Kabinjo ang buong baryo, bitbit ang kanyang bulo at ang mutya ng saging na nakasabit sa kanyang liig. Binabantayan niya ang paligid, tahimik ang gabi, ngunit may kakaiba sa hangin, isang mabahong amoy na parang nabubulok na laman. Habang nilalakad niya ang landas papunta sa kagubatan, napansin niya ang mga patay na hayop sa gilid ng daan, mga manok, kambing at maging mga aso. Lahat sila ay may iisang sugat, malalaking hiwa sa liig at wala ng dugo. Ang mga aswang ay nagsisimula ng magpakita. Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kanyang pagmamatsyag, narinig niyang pagkaluskos ng mga dahon sa likod niya. Agad siyang pumihit at tinutok ang kanyang bulo, ngunit walang tao o hayop na naroroon. Kung sino ka man, lumabas ka! Sigaw niya sa madilim na kagubatan. Isang malamig na tawa ang sumagot mula sa kawalan. Kabinjo, hindi mo kami matatakasan. Ang mutya ng saging ay magiging akin. Sa kabila ng kanyang tapang, naramdaman ni Kabinjo ang bigat ng presensyang nakapaligid sa kanya. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang anino, isang malaking nilalang na halos kasing laki ng tao, ngunit may mga pakpak ng paniki at mahahabang kuko. Ikaw ang isa sa alagad ng mga supremo, sabi ni Kabinjo habang inihahanda ang sarili. Ang nilalang ay ngumisi, nagpapakita ng mahahabang pangil. Ang supremo ay naririto na sa inyong lugar. Ang dugo ng iyong mga kababayan ay magiging handog sa kanya. At ikaw, Kabinjo, ay magiging sakripisyo para sa kanyang kapangyarihan. Biglang tumalon ang nilalang papunta kay Kabinjo. Ngunit mabilis siyang umiwas at inihataw ang kanyang bulo. Tumama ito sa pakpak ng halimaw, dahilan upang ito'y mapasigaw sa sakit. Ngunit sa halip na umatras, may mas naging mabagsik ang halimaw. Sinubukan nitong sugurin muli si Kabinjo, ngunit tinawakan niya ang mutya ng saging at binigkas ang mga dasal na itinuro ng matandang nagbigay sa kanya ng agimat. Naglabas ng maliwanag na liwanag ang mutya dahil upang mapatras ang nilalang. Aray! Ano itong liwanag na ito? Sigaw ng halimaw habang tinatakpan ng mukya ang mukha nito. Ang liwanag na ito ang magwawakas sa inyo, sagot ni Kabinjo. Sa tulong ng mutya, mabilis niyang tinapos ang laban. Isang mabilis na saksak sa dibdib ng halimaw ang naging hudyat ng kanyang tagumpay. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang nilalang, may binitawang babala ito. Hindi ka makakatakas sa supremo. Siya ang tunay na hari ng dilim. Darating siya at walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos ng insidente, bumalik si Kabinjo sa baryo upang balaan ng mga residente. Mas matindi pa ang darating. Ang supremo ay mas makapangyarihan kaysa sa alinmang nilalang na hinarap ko. Kailangan nating magkaisa upang labanan siya. Nagtipon ng mga kalalakihan at kababaihan upang tumulong sa paggawa ng mga harang sa paligid ng baryo. Naglagay sila ng bawang, asin at mga anting-anting sa bawat bahay.
Ngunit sa kabila ng kanilang paghahanda, ramdam ng lahat ang takot. Si Kabinjo, sa kabila ng tapang na pinapakita, ay nag-iisip ng malalim. Alam niya ang laban ng paparating ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bayan. Ngunit sapat ba ang kanyang lakas at ang kapangyarihan ng mutya ng saging upang harapin ang Supremo? Sa bawat takbang ng paghahanda, ang tanong ng iyon ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya hayaang maangkin ng dilim ang kanyang bayan. Habang abala ang buong baryo sa paghahanda laban sa paparating na panganib, nagpasya si Kabinjo na magtungo sa tahanan ng pinakamatandang residente ng San Felipe, si Lolo Pilo, ang tagapag-ingat ng mga alamat at lihim ng kanilang bayan. Alam ni Kabinjo na si Lolo Pilo ang tanging may kaalaman tungkol sa Supremo ng mga aswang. Pagdating sa bahay ng matanda, agad siyang sinalubong ng isang malalim na buntong hininga. Kabinjo, ang mutyang yan, ang tanging pag-asa natin. Pero bakit dito sapat kung hindi mo alam kung sino ang iyong kalaban? Kaya nga po ako narito, Lolo Pilo. Sino ba talagang Supremo? Bakit gusto niyang kunin ang mutya ng saging? Tanong ni Kabinjo. Humugot ng malalim na hininga si Lolo Pilo at sinimulang ikwento ang alamat ng Supremo. Noong unang panahon, may isang makapangyarihang babaylan na nagngangalang Amang Karoga. Siya ang pinakamatibay na tagapagtanggol ng mga tribo sa kagubatan. Ngunit dahil sa kanyang labis na pagkauho sa kapangyarihan, nilapastangan niya ang mga batas ng kalikasan. Sa kagustuhan niyang maging immortal, gumawa siya ng ritual gamit ang dugo ng mga inosenteng tao. Nag-alay siya ng buhay at tumawag sa mga nilalang ng kadiliman. Sa halip na immortalidad, isinumpa siya ng mga espiritu. Ginawa siyang Supremo ng mga aswang. Pinuno ng lahat ng nilalang ng dilim. Ngunit isinumpa rin siya magpakailanman na magutom sa dugo ng tao. Nagpatuloy si Lolo Pilo. Ang Supremo ay may iisang layunin, ang magtipon ng kapangyarihan mula sa mga mutya ng kalikasan. Sa ang mutya ng saging, ang hawak mo, Kabinjo, ay isa sa mga pinakamakapangyarihan, kaya't gagawin niya ang lahat upang makuha ito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Mang Tomas, hingal na hingal at halatang balisa. Kabinjo, may nangyari sa kabilang baryo. Lahat ng tayo natagpo ang patay. Walang dugo ang katawan nila. Parang tumigil ang oras sa narinig ni Kabinjo. Kailan nangyari ito? Tanong niya. Kanina lamang nang magpadala kami ng tao para mamakyaw ng bigas. Wala ni isa sa mga buhay sa buong baryo. Napatayo si Lolo Pilo. Nagsisimula na ang Supremo. Sinisimulan niya ng sintakin ang mga tao upang mas mabilis niyang makuha ang mutya. Kinagabihan, nagtipon ang lahat sa plaza upang makinig kay Kabinjo. Ang Supremo ay hindi ordinaryong kalaban. Hindi natin siya matatalo ng basta-basta o dasal at bawang lamang. Ngunit may pag-asa tayo. Ang mutya ng saging ay may kakayahang maglabas ng liwanag na kayang pumatay ng kahit pinakamalakas na aswang. Ngunit kailangan natin magkaisa upang protektahan ang baryo. Habang nagsasalita si Kabinjo, naramdaman ng lahat ang biglaang pagbabago ng hangin. Nagkaroon ng malamig na simoy na may kasamang mabawang amoy. Paparating na sila, bulong ni Kabinjo. Bigla na lang nagkaroon ng malalakas na kaluskos mula sa kagubatan. Kasabay nito ang nakakakilabot na tawa na parang nanggagaling sa bawat sulok ng paligid. Ang mga bata ay nagsimula ng umiyak, habang ang mga matatanda ay nagdasal ng taimtim. Hindi pa man handa ang lahat, biglang sumulpot ang ilang aswang mula sa dilim. Ang kanilang mga matay pula at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng itim na balahibo.
Sinugod nila ang baryo, pilit na nilalampasan ng mga harang ng asing at bawang. "Mga kalalakihan, sa akin kayo sumunod!" sigaw ni Cabenjo habang hawak ang kanyang bulo. Ang mutya ng saging sa kanyang lig ay nagsimulang magliwanag, dahilan upang umatras ang ilan sa mga aswang. Ngunit hindi lahat ay natakot. Ang leader ng mga aswang ay tumawa ng malakas. "Cabenjo, ibigay mo sa amin ang mutya at papatawarin ka namin." "Subukan niyo muna akong talunin," sagot ni Cabenjo habang sumugod siya sa nilalang. Sa tulong ng liwanag mula sa mutya, mabilis niyang napaslang ang dalawang aswang. Ngunit hindi tumigil ang iba at patuloy silang umaatake. Ang mga kalalakihan ng baryo ay nagtulungan upang ipagtanggol ang kanilang mga pamilya gamit ang mga sandata nilang gawa sa kawayan at bulok. Pagkatapos ng matinding sagupaan, napatay ang karamihan sa mga aswang, ngunit marami ring sugatan sa panig ni Cabenjo. Habang inaasikaso ang mga nasugatan, isang malakas na tinig ang nagmula sa kagubatan. "Cabenjo, maganda ka dahil darating na ako at ang mutya ay magiging akin." Ang tinig na iyon ay nagdulot ng takot sa lahat. Alam nilang iyon na ang Supremo, ang tunay na hari ng dilim. Habang nakatingin sa kagubatan, si Cabenjo ay nananatiling matatag. Ngunit sa kanyang isipan, alam niya ang laban ng paparating ay magiging pinakamahirap na haharapin niya. Kinabukasan, matapos ang sagupaan, bumangon ang baryo ng San Felipe na tila isang anino ng sarili nitong pagkatao. Ang mga sugatan ay ginamot at ang mga pamilya ay nagtipon upang magdasal at magpalakas ng loob. Ngunit kahit ang pinakamatapang ay hindi maikakaila ang nangingibabaw na takot ang paparating na pagdating ng Supremo. Habang nagmamasid sa paligid ng baryo, si Cabenjo ay hindi mapakali. Alam niya ang Supremo ay hindi basta-basta titigil hanggat hindi niya nakakamit ang mutya ng saging. Upang masigurong may laban sila, nagpasya siyang muling kausapin si Lolo Pilo para sa dagdag na impormasyon. Sa pagdating ni Cabenjo sa bahay ni Lolo Pilo, sinalubong siya ng matanda na tila naghihintay na sa kanya. "Cabenjo, hindi mo maaaring labanan ng Supremo kung hindi mo lubos na nauunawaan ang kapangyarihan ng mutya," sabi ni Lolo Pilo. "Lolo, sabihin niyo na sa akin ang lahat. Ano pa bang hindi ko nalalaman?" tanong ni Cabenjo. Umupo si Lolo Pilo at inilabas mula sa isang kahon ng isang lumang aklat na yari sa balat ng hayop. "Ang mutya ng saging ay nilikha mula sa biyaya ng mga diwata ng kagubatan. Isa itong proteksyon laban sa pinakamalalakas na nilalang ng kadiliman. Ngunit may mas malalim pa itong sekreto. Ang mutya ay hindi lamang isang anting-anting. Isa itong tagapagbalanse ng enerhiya ng kalikasan. Kapag nawala ito sa kagubatan, magkahari ang dilim at mawawala ng lakas ang mga naninirahan dito. Kaya't ginagawa ng Supremo ang lahat upang makuha ito, sapagkat ang dugo niya mismo ang nakaangkla sa kapangyarihan ng dilim. Sa mutya, maaaring maputol ang kanyang sumpa at tuluyang mapuksa ang kanyang kasamaan." Tumayo si Cabenjo at tumitig sa mutya na nakasabit sa kanyang liig. "Kung ganoon, Lolo, ito ang susi upang talunin siya." "Tama. Ngunit tandaan mo, Cabenjo, na ang mutya ay may limitasyon. Nangangailangan ito ng dalisay na tapang at pananampalataya mula sa tagapagpadala nito. Kung matitinag ang loob mo, mawawala ng bisa ang kapangyarihan nito," sagot ni Lolo Pilo. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo, muling naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na may halong mabahong amoy. Kasabay nito, isang nakakakilabot na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. "Cabenjo,
Huwag mong hintayin ang araw na mapuno ang dugo ng baryong ito. Ibigay mo na ang mutya. Sigaw ng tinig mula sa dilim. Nagsilabas ang mga kalalakihan. Hawak ang kanilang mga bulo at sibat habang si Kabinjo ay tumayo sa gitna ng plaza, tangan ng kanyang bulo at mutya. Supremo! Kung gusto mo ang mutya, halika at kunin mo! Sigaw ni Kabinjo. Biglang nagpakita ang isang nilalang mula sa kagubatan. Isang napakalaking anyo na halos hindi na mukhang tao. Ang Supremo ay may mataas na sungay, mga matang nagliliyab sa pula, at mga kuko na parang talim ng espada. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa lahat ng nakakita sa kanya. Kabinjo, hindi ka nagtataglay ng sapat na lakas upang talunin ako. Ang mutya ay magiging akin, at ikaw ay magiging alay ko, sabi ng Supremo sa malamig at malalim na tinig. Hindi nagdalawang isip si Kabinjo. Tumakbo siya papunta sa Supremo at inihataw ang kanyang bulo. Ngunit sa bilis ng Supremo, naiwasan nito ang bawat atake. Sa isang iglap, sinuntok siya ng Supremo, dahilan upang matumba siya sa lupa. Tingnan mo ang sarili mo, Kabinjo. Wala kang laban sa akin, sabi ng Supremo habang nakangisi. Ngunit hindi nagpatinag si Kabinjo. Tumayo siyang muli, hinawakan ang mutya at binigkas ang dasal na itinuro sa kanya ni Lolo Pilo. Biglang naglabas ng maliwanag na liwanag ang mutya, dahilan upang umatras ang Supremo. Aray! Ang liwanag na yan! Hindi mo alam kung anong nilalaro mo, Kabinjo! Sigaw ng Supremo habang tinatakpan ang kanyang muka. Habang nakikipaglaban si Kabinjo, tumulong ang mga kalalakihan ng baryo, inaatake ang mga alagad ng Supremo na biglang nagsulputan mula sa kagubatan. Sa tulong ng mga mutya, nagawang mapaatras ni Kabinjo ang Supremo at ang kanyang mga alagad. Ngunit bago tuluyang mawala sa dilim, binitawan ng Supremo ang isang babala. Huwag kang maging kampante, Kabinjo. Ang susunod kong pagbalik ay ang araw ng iyong katapusan. Habang nawawala ang Supremo sa kawalan, naiwan si Kabinjo na hinihingal at puno ng sugat. Sa kabila ng tagumpay, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Lolo Pilo, kailangan kong malaman ang lahat ng posibleng paraan upang tuluyang talunin ang Supremo. Hindi ko hayaang mawasak ang baryo natin, sabi niya nang makita ang matanda sa plaza. Tumango si Lolo Pilo. May isa pang lihim ang mutya, Kabinjo, ngunit kailangan mo maging handa. Ang landas na tatahakin mo ay hindi na magbabalik sa dati. Sa kabila ng takot at pagdududa, tumango si Kabinjo. Kahit anong mangyari, handa akong ipaglaban ang bayan natin. Sa huling pagbabalik ng Supremo, alam niya ang laban ay magiging higit pa sa lahat ng laman at tugo. Ito ay magiging isang sagupaan ng liwanag at kadiliman, ng tapang at takot, at nasa balikat niya ang kinabukasan na ang buong baryo ng San Felipe. Ang katahimikan na gabi sa baryo ng San Felipe ay pinalitan ng takot at pag-aalala. Matapos ang huling sagupaan, alam ni Kabinjo na hindi sapat ang kanyang tapang at kakayahan upang tuluyang talunin ang Supremo. Kailangan niya ng higit na lakas, at ang sagot ay nakasalalay sa lihim na binanggit ni Lolo Pilo. Ang sagradong kapangyarihan na nagmumula sa kagubatan. Kabinjo, ang mutya ng saging ay isa lamang bahagi ng kwento. Upang tuluyang magamit ang kapangyarihan nito, kailangan mong magtungo sa puno ng siklabo, isang banal na puno na binabantayan ng mga diwata. Doon mo maririnig ang huling bili ng mutya, ngunit ito'y may malaking kapalit, sabi ni Lolo Pilo habang hinahaplos ang kanyang puting balbas. Kapalit? Tanong ni Kabinjo habang nilalaro ang mutya na nakasabit sa kanyang liig. Oo, ang bawat kapangyarihan
ay may kabayaran. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili, hindi lamang sa lakas ng loob kundi sa sakripisyo. Ang puno ng siklabo ay hindi nagbibigay ng basta-basta. Susubukin nito ang iyong puso. Bagamat kinakabahan, hindi nagpatinag si Kabinjo. Kung ito ang paraan upang tuluyang mapuksang Supremo, gagawin ko. Kinaumagahan, nagsimula ang paglalakbay ni Kabinjo patungo sa puno ng siklabo. Sumama sa kanya ang ilang piling kalalakihan mula sa baryo upang magsilbing bantay laban sa mga alagad ng Supremo. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit may kakaibang presensya. Ang mga punong kahoy ay tila nagmamasid at ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang bulong na parang nagpapabala. Habang naglalakad, napansin ni Kabinjo ang unti-unting pagbabago sa paligid. Ang lupa ay nagiging makinis at tila yari sa marmol. At ang liwanag ng araw ay napapalitan ng malamlam na liwanag mula sa mga alitaptap na kulay pilak. Malapit na tayo, sabi ni Lolo Pilo na kasama nila bilang gabay. Sa wakas, narating nila ang puno ng siklabo. Ito ay napakalaki na ang mga ugat nito ay tila isang malaking labirin sa lupa. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa liwanag at ang hangin sa paligid nito ay may halong mabangong aroma. Sa harap ng puno, biglang nagpakita ang isang diwata. Siya ay may mahabang buhok na tila gawa sa sinag ng buwan at ang kanyang mga mata ay kulay pilak. Sino ang nangangahas na lumapit sa puno ng siklabo? Tanong ng diwata sa malamig, ngunit mapagpasyang tinig. Lumuhod si Kabinjo. Ako po si Binjo at humihingi ako ng basbas upang gamitin ang buong kapangyarihan ng mutya ng saging. Ang baryo namin ay nasa bingit ng kapahamakan dahil sa supremo ng mga aswang. Tumitig ang diwata kay Kabinjo na parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Kabinjo, ang hinihiling mo ay hindi madali. Ang kapangyarihang ito ay may kabayaran. Handa ka bang harapin ang mga pagsubok upang patunayan ang iyong layunin? Opo, sagot ni Kabinjo nang walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, naglaho ang paligid ni Kabinjo. Napalitan ito ng madilim na kagubatan, puno ng mga anino at halimaw na tila sumusugod sa kanya. Kabinjo, ang unang pagsubok ay ang pagtanggap sa iyong takot. Hindi mo maaaring talunin ang Supremo kung matatalo ka ng sarili mong anino, sabi ng tinig ng diwata. Biglang lumitaw ang imahe ng Supremo sa harap ni Kabinjo, kasama ang kanyang pamilya, mga magulang at kapatid na tila nababalot ng kadiliman. Narinig niya ang sigaw ng kanyang ina na parang humihingi ng tulong. Binjo, tulungan mo kami. Halos bumigaw si Kabinjo sa bigat ng damdamin. Ngunit biglang naalala niya ang bilin ni Lolo Pilo. Hawak ang mutya sa kanyang kamay. Sumigaw siya. Hindi tunay ang mga ito. Hindi ako magpapaloko sa takot. Sa sandaling iyon, naglaho ang mga halimaw at anino at bumalik siya sa harap ng puno ng siklabo. Magaling ka, Binjo. Ngunit ang ikalawang pagsubok ay mas mahirap. Ano ang kaya mong eksakripisyo para sa bayan mo? Sabi ng diwata. Biglang lumitaw ang imahe ng isang batang lalaki. Ito ay si Jonjon, ang bunso niyang kapatid na hawak ng Supremo. Kung gusto mong iligtas ang bayan mo, kailangan mong ipagpalit ang buhay ng isa sa mga mahal mo. Handa ka ba? Tanong ng diwata. Nalungkot si Kabinjo. Hindi niya maaatim na eksakripisyo ang sino man sa kanyang pamilya. Ngunit naalala niya ang mga sinumpaang tungkulin bilang tagapagtanggol ng baryo. Kahit ang buhay ko ang mawala, hindi ko hayaang mamatay ang inosente. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan at ako nang magdadala sa lahat ng hirap. Sagot niya. Nampangiti ang diwata.
Ang sagot mo ay tanda ng tunay na tapang. Ikaw ang karapat-dapat sa basbas ng puno ng siklabo. Mula sa puno, lumabas ang isang sinag ng liwanag na bumalot kay Kabinjo. Naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Ang mutya ng saging ay nagniningning ng mas maliwanag at tila naging bahagi ng kanyang pagkatao. Kabinjo, ang kapangyarihan ng mutya ay nasa iyo na. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas na nasa puso mo. Mag-ingat ka sapagkat ang Supremo ay mas magiging mapanganib kaysa dati. Sabi ng diwata. Tumango si Kabinjo. Puno ng determinasyon, alam niyang malapit na ang huling sagupaan at kailangang maging handa siya sa lahat ng paraan. Babalik ako sa baryo at sisiguraduhin kung matatapos ng pananakot ng Supremo. Sabi niya habang tinatanaw ang direksyon pa uwi. Habang naglalakad pabalik, alam niya ang laban ay hindi na lamang laban para sa baryo, ito ay laban para sa buong kabutihan ng mundo. Pagbalik ni Kabinjo sa baryo ng San Felipe, ramdam niya ang bigat ng paparating na laban. Alam niya ang kanyang bagong taglay na lakas mula sa mutya ng saging at ang basbas ng puno ng siklabo ay mahalaga. Ngunit hindi pa rin siya maaaring baliwalain ang panganib na dala ng Supremo. Sa bawat sulok ng baryo, naroon ang takot. Ngunit naroon din ang pag-asa sa kanya bilang tagapagtanggol. Kabinjo, may masamang balita. Nagtitipon ang mga alagad ng Supremo sa malapit na gubat. Wala silang balak umatras. Mukhang sila na mismang susugod sa baryo, sabi ni Lolo Pilo habang nagmamadaling pumunta sa kubo ni Kabinjo. Hindi natin sila hayaang pang mauna. Tayo ang unang sasalakay. Hindi dapat silang may kontrol sa labanang ito, sagot ni Kabinjo. Agad niyang tinipon ang mga lalaking kayang lumaban mula sa baryo. Inatasan niya ang bawat isa sa mga responsibilidad. Ang ilan ay magbabantay sa mga kabataan at matatanda, habang ang iba ay sasama sa kanya sa gubat. Ang mga armas nila ay karaniwang bulo, sibat at pana, ngunit nilagyan ito ng basbas ni Kabinjo gamit ang mutya ng saging. Mga kasama, hindi tayo nag-iisa sa labanang ito. Ang mutya ng saging ay kasama natin at ang tapang ng bawat isa ay ang ating pinakamalakas na sandata. Hindi tayo magpapatalo, sabi niya. Pagsapit ng gabi, nagtipon si Kabinjo at ang kanyang mga kasamahan sa gilid ng kagubatan. Tahimik ngunit puno ng tensyon ng paligid. Naroon ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila sa dilim. Biglang narinig ang malalakas na alulong. Kasunod nito, lumabas mula sa anino ng mga aswang. Ang kanilang mga matay pula at kumikislas sa dilim. Sa gitna ng mga halimaw, tumayo ang Supremo. Mas mataas kaysa sa iba at may dalang mas nakakatakot na presensya. Kabinjo, piniling kalabanin mo kami. Ngunit ngayong gabi, ikaw at ang iyong baryo ay mawawala sa mundo, sigaw ng Supremo. Hindi natinag si Kabinjo. Hawak ang mutya ng saging sa kanyang dibdib. Lumapit siya ng ilang hakbang at tumugon. Hindi ko hayaang magtagumpay ka, Supremo. Sa gabing ito, matatapos ng paghahari ng iyong kasamaan. Nag-umpisa ang laban sa nakakabinging sigaw ng Supremo na nagbibigay hudyat sa kanyang mga alagad na sumugod. Tumakbo ang mga aswang papunta sa grupo ni Kabinjo, ngunit sinalubong sila ng matinding depensa mula sa mga taga-baryo. Si Kabinjo, gamit ang basbas ng mutya ay lumaban ng buong lakas. Ang bawat tampas ng kanyang bulo ay naglalabas ng liwanag na tila nasusunog ang mga aswang sa tuwing natatamaan. Ang kanyang bilis at lakas ay higit sa karaniwan at tila wala siyang pagod sa gitna ng kaguluhan. Habang naglalabanan, biglang nilapitan si Kabinjo ng Supremo. Ang kanilang mga matay nagtagpo at naramdaman niya ang matinding galit at lakas nito. Kabinjo, hindi mo ako matatalo, sigaw ng Supremo habang inilalabas ang kanyang mga matutulis na kuko.
Hindi ako natatakot sa'yo, sagot ni Kabinjo. Nagpalitan sila ng mabibilis na atake. Ang bawat galaw ng Supremo ay puno ng puot. Ngunit si Kabinjo ay nanatiling kalmado, hawak ang mutya at nananalig sa lakas ng ibinigay sa kanya ng puno ng siklabo. Sa gitna ng sagupaan, napansin ni Kabinjo ang kahinaan ng Supremo, ang kanyang puso na bahagyang kumikislap ng itim na liwanag. Naalala niyang sinabi ng diwata, ang mutya ay nagbibigay ng kapangyarihan hindi lamang sa lakas, kundi sa liwanag ng iyong puso. Ito ang susi sa pagtatapos ng dilim. Habang abala ang Supremo sa pag-atake, hinihintay ni Kabinjo ang tamang pagkakataon. Sa isang iglap, iniwasan niyang matulis na kuko ng Supremo at sumugod ng buong bilis. Para sa baryo! Sigaw niya habang itinusok ang kanyang bolo diretso sa puso ng Supremo. Isang nakakabinging sigaw ang lumabas mula sa Supremo habang unti-unti itong nalusaw sa liwanag. Ang kanyang mga alagad ay nagsimulang magtakbuhan at ang ilan ay natunaw din sa liwanag ng mutya. Pagkatapos ng laban, bumalik si Kabinjo at mga natitirang taga-baryo sa San Felipe. Ang lahat ay napuno ng pasasalamat at galak sa tagumpay na kanilang nakamit. Kabinjo, hindi mo lamang iniligtas ang ating baryo. Ipinakita mo rin na ang tapang at pananalig ay kayang magdala ng liwanag kahit pinakamadilim na panahon. Ngunit para kay Kabinjo, alam niya ang laban ay hindi ganap natapos. Ang Supremo ay maaaring natalo, ngunit ang kasamaan ay laging nagkukubli sa anino. Tayo laging maging handa. Ang mutya ay paalala na ang kabutihan ay laging nagtatagumpay laban sa kasamaan, sabi niya habang pinagmamasdan ng liwanag ng mutya. Matapos ang tagumpay laban sa Supremo at sa kanyang mga alagad, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Felipe. Si Kabinjo ay itinuring na bayani, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Patuloy siyang namuhay bilang isang simpleng magsasaka, ngunit dala niya ang aral na iniwan ng digmaang kanyang pinagdadaanan. Ang lakas ng puso at pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kasamaan. Ang mutya ng saging ay muling isinilid ni Kabinjo sa maliit na lalagyan at ibinaon sa paanan ng puno ng siklabo. Kasabay ng kanyang panalangin na sana'y huwag nang muling magising ang dilim na minsang gumambala sa kanilang bayan. Alam niyang darating ang panahong may iba pang mga ngailangan ng lakas ng mutya. Ngunit para sa ngayon, ang lahat ay ligtas. Lumipas ang mga taon, naging alamat ang kwento ni Kabinjo at mutya ng saging. Sa bawat dampa at kubo ng baryo, paulit-ulit itong sinasalaysay. Hindi lamang bilang isang kwento ng tagumpay laban sa mga aswang, kundi bilang paalala na sa gitna ng kadiliman, ang tapang at kabutihan ng tao ang laging magwawagi. Sa tuwing sisipol ang malamig na hangin sa gabi at maglalakad sa isang magsasaka sa gitna ng gubat, tila naririnig nila ang alimango ng isang pamilyar na boses. Ang kabutihan kahit kailan ay hindi magpapatalo sa kasamaan. Ito ang kwento ni Kabinjo, tagapagpadala ng liwanag sa panahon ng dilim at ang bantay ng mutya ng saging laban sa mga halimaw ng gabi. Wakas. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa kwento ni Kabinjo at ang kanyang mutya ng saging. Sa bawat kabanata ng kwento ay naging bahagi kayo ng ating paglalakbay sa mundo ng kababalagan, tapang at kabutihan. Ang inyong oras at interes ang inspirasyon namin sa patuloy na paglikha ng mga kwento kapupulutan ng aral at kilabot. Sa inyong mga komento, like at pag-subscribe, mas magiging makulay at makakabuluhan ang ating komunidad ng mga tagahanga ng kwentong horror. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pang kwento. Patuloy natin tuklasin ang mga hiwaga ng ating kultura, mga alamat at kwento ng kababalagan. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang susunod nating paglalakbay mga kaibigan. Ingat kayo palagi, lalo na kung maglalakad sa gabi.